still choose to be positive. That it will really, the time for you will really. Yes, I can really sense it. Gusto ko pong mag-study sa Canada para po pag-uwi ko dito sa Pilipinas, meron po akong better future. Ewan ko ba kung prepared pa ba ako. Aside sa own ko po na mga challenges, pero nandiyan po yung What inspired you to apply for a study permit in Canada, and did you start considering this decision po? So, what actually inspired me po kasi yung sister ko po, she motivated me po na pumunta talaga ng Canada because she said na there are a lot of good opportunities in Canada, and of course po yung healthcare is top notch, so yun din po yung isa, and of course the quality of life din po na meron sila doon, and then of course career growth kasi matagal-tagal lang din po ako dito sa Vietnam, so parang ganun po yung naisip ko, so why not change na po ng workplace, and then parang it's about time na rin po na magkaroon ng ibang trabaho, or at least, or hindi man ibang trabaho, pero parang mas better na salary, better na position po in Canada. So why did you choose Canada as your study destination, and what made you select your specific school and program po? Basically po kasi, like I said po, yung sister ko is nandun, and most of our relatives din po are in Canada, so parang encouraged us na pumunta po doon. So yun po yung number one na factor din po kasi nandun yung family, so parang may support ng family, at saka di masyado ma-homesick kasi may mga taong kakilala doon. And as for the program po, so currently it's in line with my job po because I am also teaching like young learners here po in Vietnam. So yun po yung parang naisip ko na kunin na course kasi in line po siya sa current na position ko or job ko po. Can you share us your experience during your application process, and what are the challenges you faced and how did you overcome them po, sir? Actually, maraming challenges din po na number one po is yung pagkuha ng mga documents. So parang yun po yung number one na parang malaking challenge sa akin. Kasi number one, wala po ako sa Pilipinas. So parang lahat po ng doon, documents ko is yung family po yung kumukuha. So not most of them are free naman po kasi may kanya-kanyang mga naman po sila, schedule at saka mga ginagawa. So yun po. And then the timing of the documents din po kasi may mga ibang documents na it would take like a month na to get, and then mga iba po, mas matagal pa. And dito din po sa Vietnam, yung mga pagkuha din po ng mga documents dito, yun po yung isa din sa malaking challenges po ng application. But so far, kasi naman po, o wala naman masyadong naging problema kasi helpful naman po sila Ma'am Karen sa akin na so anytime po na may question, so tinutulungan naman po ako. So most likely, yun lang po, yung pag-acquire ng document, yung malaking challenge sa akin po. How did you prepare for your study abroad journey, financially, emotionally, and academically? What are the tips that you can share with those aspiring applicants din po for students? Sa akin po financially, so nag-save po talaga ako, like yun yung po yung goal ko talaga, yung nakarating po dito, tapos medyo nakaluwag-luwag na po, sinasabi ko magsisave talaga ako for goal ko po, yung ambition ko na mag-study talaga ako doon. So yun po yung financially, at saka rin po, blessed din po ako, and at the same time grateful sa mga relatives ko po na sa US at sa Canada na willing din po sila nag-support sa akin po. So, yun din po, malaking factor din sa akin po yun. And emotionally, parang ewan ko ba kung prepared ba ako, hindi. Kasi parang matagal din po ako nag-aaral. So, I've been working for a long time. So, parang kinocondition ko lang yung self ko na I've been praying for this and I've been waiting for this. So, parang kung mapakaya din naman po yun kasi matagal-tagal ko na rin po hinintay ito. So, pero kung emotionally po, parang nandun naman yung sister ko, so parang isa rin sa choice din Canada kasi
may support system ako doon. So, hindi masyadong malayo sa pamilya. Yung sister ko nandun, tsaka yung mga anak niya. So, parang hindi masyadong ma-homesick. How was your experience working with WISE, with Miss Karen and Four Seasons? And of course, would you recommend us to aspiring applicants po, and why? So for talagang maganda yung experience ko po kasi initial na application pa lang po at yung very helpful po sa mga mga documents at saka sa mga questions ko po nasasagot agad, tapos very transparent din po yung sa pag-transaction and all, yun po yung maganda. Naging madali po yung application process kasi wala na masyado kong isipin o wala na akong masyadong kailangan i-research pa kasi isang tanong ko lang po kung Ma'am Karen na sasagot agad. So, talagang ma-recommend ko talaga po yung WISE po kasi smooth talaga po yung naging application process. Aside sa own ko po ng mga challenges, pero nandiyan po yung sila Ma'am Karen and other members po ng team na to support me po. Yun po. Parang good choice kasi parang pinag-isipan ko pa kasi marami din pong mga like for example mga negative na mga about sa mga agency, mga ganyan po naririnig, pero so far magaganda din po yung nabasa ko na reviews sa WISE. That's why po na parang nasabi ko okay, dito na lang po. At saka sabi ng sister ko rin po, marami din siya naririnig na like magagandang reviews sa mga kakilala niya po na mga Pinoy na maganda rin yung WISE. So, yun po, yung WISE yung pinili ko po. Thank you naman po dyan, Sir Matt. And it really inspires us, from the start of the application. And hopefully din po, Sir, ma-assist namin po kayo during sa citizenship nyo in the future. But of course, one step forward talaga tayo. So, right? Okay, So, once again po, Sir Matt, congratulations po, sir.